beloved Boss Mike Cervera. Maniwala kayo sa akin, kapag ka nag-debate ang Attorney Claire Castro at Sara Duterte, mga kababayan, magiging tamemeya si Sara, hindi makakapagsalita. Baka nga kahit isang letra, aayaw yan eh. Alangan naman sa debate eh. Hindi niya na naman gamitin yun, itok-atok-atok. Ito na. Punta na natin. Nako, walang magawa si Sara dito. Na ang holiday season, tila Nako. tapos na rin ang ceasefire sa politika. Oh. Dahil si Yusek Claire Castro muling bumanat kay VP Sara. Ang detalye Yan. Alam nyo mga kababayan, sabi ko nga kahapon, tayong mga naniniwala kay Pangulong Bongbong at mga pro-government, tayo mga kababayan naniniwala tayo sa Pasko at Bagong Taon na palagpasin natin. Kaya hindi tayo nagbablog, hindi tayo bumabanat ng banat sa mga katunggali natin sa social media. Pero ang kampo nga, netong si Sara Duterte na mukhang baklang boksingero, walang tigil sila. Yung para bang naghahabol lagi, no? Naghahabol sila ng naghahabol lagi ng kota. Di ba? Grabe, matindi mga kababayan yung paghabol nila ng kota. Hindi pinatawad ang Pasko, hindi pinatawad ang Bagong Taon, mga kababayan ko. Kung tayo mga kababayan nagpapaputok, sila ayun naninira pa rin ng kung ano-ano. Pero dahil nga tapos na ang ceasefire, eto na naman tayo. Ang inyong lingkod, Mike Cervera, abangan nyo sa Radyo Pilipinas mamayang hapon, alas 5 hanggang alas 7. Opo tuwing Sabado. At sa Bingador naman, makakapanayam natin ang mga kilalang mga mahuhusay at maalam sa usaping politika. Sa Bingador po yan tuwing Huwebes ng alas 4 naman ng hapon. Kita nyo, dami nating show. At, ayaw ko kung tatanggapin ko yung kay Ellen. Tinawagan ako ni Ellen nung New Year, kung pwede raw akong maging co-host niya. Sabi ko, busy na akong tao eh. Inuoperan ako ng 100,000 agad, inoperan ako ng 100,000 na unang TF ko. Hindi ko tinanggap mga kababayan. Binigay ko na lang kay Mima Alicia. Sabi ba naman mga kababayan pwede ka ba Boss Mike maging co-host? Sabi ko, teka muna. Kaya lang ngayon, ibabalik ko sa kanya mga kababayan. Dali Ibabalik ko sa kanya ito dahil, ewan ko ba sa mga, ibabalik ko itong katang-katang niyang kwarta ba? Ayan tingnan niyo. Mga kababayan ko, ayan saan ba? Binigay, mga kababayan. Binigay. Binigay. Norman Mangusin tagi-100 niya, no? 100,000. $100,000 mga kababayan ko. Yung deposito. Deposito ito mga kababayan hindi, TF daw, TF. Sabi ko mga kababayan ko, ibabalik ko mamaya. Babalik ko. Hindi na kaya ng powers ko At saka maiiba yung topic. Kasi pang ganito lang ako pang kengko yan. Ano yun? Signing fee. Hindi nga meet and greet lang daw yun, Joey Salvaboro. Nais niya lang akong makita ng personal. Nagpadala ng dolyar. Putik na yun, mga kababayan ko Ewan ko ba, bakit ganon? Kayo may kasalanan
Dahil sa inyo, ayan tuloy kung sino-sino na yung mga taong nakakakilala sa akin. Kita nyo kahapon, no? Mga taga-Kuwait, mga kababayan. Kaya kayo sisihin ko. Eto na. Dito ang porte ko. Bardagulan, kung Bardagulan, di ba, Leonora Brown? Hindi ko po pwedeng iiwan, sabi ko. Hindi ko po pwedeng iiwan si Manong Bongbong. Oo. Hanggat hindi ako pinagtatabuyan ni Manong Bongbong ko, hindi ko ako aalis sa igid niya. Nakuha nyo? Hindi tayo aalis sa igid ni Manong Bongbong hanggat hindi tayo pinagtatabuyan niya. Tama? Totoo ba yan sinasabi mo? Oo! Anong gagawin ko? Hindi nga ako para doon. Oo. Ayusin ko nga yung visa ko eh. Jojo Chavez, magkita tayo sa Amerika. Sabi ko, bigyan mo ako ng mga 3 buwan bago ko magdesisyon. Pero, malay nyo, kayang-kaya na ng mga paborito nyong vlogger na ipagtanggol si Manong at hindi na ako kailangan, okay lang din naman, di ba? Sabi, 2028, chopi ka na. Grabe na ito si Joey Salvadoro. Sure. Oo! Pumunta ako Amerika. Ang problema nga, sabi niya, gusto ko rin makita yung nanay mo. Ewan ko kung anong nais nun, siguro napanood yung aking pelikula, yung True to Life Story. Sabi ko nga sa inyo, galing kami sa maglulupa, Galing kami mga kababayan doon sa isang araw kailangan mong kumain ng bunga ng mga puno para maibsan yung gutom. Oo, ganon. Na-inspire yata. Oo, na-inspire yata. Kaya, nako, ewan ko ba. Kayo, wag nga nyo ako masyadong pinapasikat. Suplada. Oo, masyado nyo akong pinapasikat kasi. Eto na, dito na tayo. Banatan na tayo. Oo, mga kababayan ko, banatan na. Sa agenda report ni Ivy Reyes. So, ang daming issue na dapat linisin. So, dapat talaga malinis na pahina sa susunod na taon. Diba? Ito ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro sa New Year's message ni Vice President Sara Duterte. Kita nyo, tingnan nyo mga kababayan, kahit anong ayos ni Sara Duterte ang baduy-baduy. Ano? Diba? Diba? Nakita nyo? Mga kababayan ko, eto, tingnan nyo. Si Sara Duterte kahit anong ayos, baduy talaga, baday. Buday. Ang pangit pumorma kahit ano pa. Oo, wala talagang kwenta. Kung saan sentro ang malinis na simula ngayong 2026. Sa kanyang personal vlog, pinuna ni Castro ang mensahe ng bise at sinabi na kung seryoso raw talaga si VP Sara sa pagbubukas ng anyay panibago at malinis na kabanata ngayong taon, marapat na kanyang sagutin ang mga nakabimbing na paratang laban sa kanya. Sa pagsalubong natin sa 2026, iwaksi na natin ang anumang pag-aalinlangan at takot. Ngayon ang simula ng... Kita nyo mga kababayan ko, yan ba? Sa klase lang ng pagsasalita mga kababayan, hindi makapag-memorya. Hindi makapag-memorya ng kanyang sasabihin, talumpati para sa atin na naghalal sa kanya. Tingnan nyo, ganyang ka-plastic siya. Ang tawag dyan, bubita. Bobo talaga. Hindi man lang ma-memorya ang Tagalog na nga na mensahe na napakaikli para sa ating mga Pilipino, para naman kahit papano humanga tayo. Kaso ano ang hahangaan mo sa katulad nito, nakitang-kita mo kung paano nagsasalita na hindi siya seryoso. Kung hindi dahil lang
sa ghostwriter kung sino man yan na gumawa niyan para basahin at yun na yun. Mensahe niya na yun. Diba? Oy, Winnie Palad. Nawala yung Instagram ko, ha? Nawala yung Instagram ko na hack. Oo. May bago akong Instagram. Add mo ko uli doon. Follow kita. Oy, sa mga nasa Instagram, ha? Meron akong Instagram. Oo, ha? Oo, Boss Mike Cervera. Yun, ha? Oo, hanapin ninyo. Oo, ha? Follow nyo ako. Oo, lalo na kay Winnie Palad, meron na akong tanong. Oo, kasi nga pupunta, hinihingi nung nag-iimbita sa Amerika na isama ko raw yung nanay ko, interviewin daw kami. Paano kaya yun, di ba? Dito na, mga kababayan ko, dito tayo. Tama ba yung sinabi natin, mga kababayan ko? Na etong, My Pet Hobbies, ipa-expound ang sinasabi niya, di niya Oo! Kaya nga sa isang interview ng vlogger sa kanya, galit na siya. Yan ang mensahe niya. Hindi niya na natandaan yan pagkatapos niyan. Feeling ko nga, ganito yan eh. Pagkatapos niyang magsalita dyan, sabi niya, okay na ba? Tapos na ba? Okay na? Hay, nako. Di ba? Gaganong-ganon lang yun, mga kababayan ko. Maniwala kayo sa akin. Yaang, ganyang itsura, mukhang boksingerong bakla. Ganon talaga yan. Tuloy. Isang panibagong kabanata, isang malinis na pahina na punong-puno ng pag-asa. Isang malinis na pahina, yung mga pahina na pinapasa ng COA, abay linisin mo. Sara Duterte. Diba? Puro andudumi. Kung ano-anong mga pangalan, kung ano-anong mga nakasulat. Pero isa lang ang malinaw. Numero ng mga pera na ninakaw mo. Kitang-kita doon. Halatang halatado. Umuupa ka ng milyon-milyon kada araw para saan? Sa mga hotel na sinasabi mo ay safe house? Putik na yan, Sarah. Oo, sa Amerika nga, nagkakasya na sila sa isang van para maging safe house nila. Diba? Sa isang van, mga kababayan, nandoon na yung kanilang mga communication, higaan, pagkain, etc. Pero si Sarah kakaiba. Hindi ko alam kung anong pumasok sa ulo niya, sa utak niya, o ganun ba talaga siya kabobo kasi ang safe house niya, milyon-milyon ang upa kada araw. Gets nyo? Di ba? Di ba? Sa vlog na ito, binalikan ni Castro ang 2017 investigation laban kay VP Sara at kay former President Rodrigo Duterte kaugnay ng milyong pisong undeclared wealth umano na natuklasan ni dating Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Yan na nga yung binanatan nila si Carandang, di ba? Na-discover, mga kababayan, yung mga napakaraming pera na hindi maipaliwanag ng mag-ama kung saan nanggaling at nagmula. Sabi, galing nga daw ito, sabi ni Trillanes, sa mga komisyon o kita sa droga at pinagbabawal na sugal. Grabe, no? Antindi. Ni Carandang, binuksan din ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang usaping ito noon. Kita nyo? Tama ako. Yan na nga. Kay Senator Trillanes galing yan. Sabi ni Ai Chang, 646 likes pa lang. Abay, magli-5,000 na tayo. Di pa rin ba kayo nagbabago? Bagong taon na, no? Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, baka naman, magbago na kayo. Magsipag-like na kayo.
at sinabing may patunay galing sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may iba't ibang bank accounts ang mga Duterte na hindi nakadeklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ang mga Kita nyo, mga kababayan ko, no, matitindi, no? na ito ay nakapangalan na sa mga Duterte bago pa man umupong presidente si FPRRD. Kung matatandaan, ang kasong ito ay nauwi sa dismissal ni Carandang. Yun, kita nyo, dinismiss mga kababayan, tapos pinalit ito si Martires, mga kababayan, para nga naman hawak-hawak sa leeg ni Digong. Umaupo bilang ombudsman si Samuel Martires. Tinutulan kasi ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales ang suspension na ipinato ng Duterte administration noong 2018 dahil wala naman daw jurisdiction ang sitting president na disiplinahin ang isang independent body gaya ng ombudsman. Inungkat din muli ni Castro ang 125 billion pesos na confidential fund. Kita nyo? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala kayong maitatago. Huwag kayong masyadong magmamalinis. Madudungis kayo, Sara Duterte. Lalong-lalo ka na, Digong. Leader ng kulto. Office of the Vice President na nagastos umano sa loob lang ng 11 araw. Matatandaan na ang kontrobersyal na amount na ito ay basis din ng verified impeachment complaint ng House of Representatives laban sa Vice. Sa impeachment complaint na ito, nasa higit 11.36 million pesos daw ang nagastos ng OVP kada araw sa laki ng halagang ginastos sa maikling panahon. Wala! Hindi makasagot si Sara. Nangingisay nga. Oo. Syempre, sabi sa mga bayarang vlogger, pagtanggol nyo ako, tinawag akong Chucky. Ayon sa ating source, mga kababayan, si Sara nag-uutos sa mga vlogger, sa mga trolls nila, na ipagtanggol siya. Hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Oo, mahina si Sara sa ganyan. Kaya yung mga vlogger niya, yung kanyang mga bayaran, mga kababayan, ang siyang nagtatanggol. Labang kay Attorney Claire. Si Attorney Claire, deadma lang yan. Pero si Sara nag-iiyak talaga sa Chucky na pangalan. Kita nyo? Sabi ko nga, mga kababayan sa live ni Attorney Claire Attorney, mukha siyang baklang boksingero. Baka daw lalong maghimutok, Baka maging matuluyan na maging missing vice president siya. Naalala niyo ba yung missing bride? Mukhang matutuloy na yung kasal nila. Hayop na yan, ito na. So, tila nakakalimutan na ang mga isyong ito at pinupuntiriya ang Administrasyong Marcos sa pagkalat-anya ng tinawag niyang Leviste Files. Ito naman, isang gonggong din, Alam nyo, masyado kayong nagpapadala sa mga issue netong mga ito Itong si Libiste na anak ni Loren Legarda, mga kababayan ko, alam nyo namang maka-Duterte to. Kung totoo lahat yung mga files na yan, mga kababayan ko, di sana, noong panilabas niya na, kaya lang mga kababayan, kasi nga, ang laman ng files na hawak netong gonggong na to, mga kababayan ko, ang tinatamaan ang kampo ni Duterte. Ulitin ko. Bakit hindi mailabas-labas ni Libiste yung kanyang files na sinasabi niyang hawak daw niya? Mga kababayan ko, ang laman ng files, ang masisira ay ang buong kulto, grupo, angkan ng mga Duterte. Ngayon, pinipili niya, chinachani-chani niya. Eto, si congressman yung isa yung mapanga. Yung Toron ba yon? Toron? Mga kababayan ko, kakaupo lang nung bilang congressman ng isang party list. Yung ako, Saro party list ba yun?
Saro Bicol Party List. Abay, napahiya ng matindi to Simple lang mga kababayan ko na nyani-nyani lang yan. Nyani-nyani. Oh, yun Oh, yun. Huli mo, Lax. Ang galing mo. Sabi ko sa'yo Kaya hindi niya. Ayun, si Redon, hindi turon. Yun, yung Tere Redon, di ba? Uy, kita nyo, sa kakatsani niya, na-chani niya si Tere Redon, ayan, pumalpak siya. Kung hindi ba namang gunggong itong anak ni Loren Ligarda, kung nilabas niya na yung files ni Cabral nung buhay pa, di tapos na. Ngayon, mga kababayan ko, kalimutan na natin yung banat ni Atty. Claire na yan. Wala naman sagot si Sara, di ba? Wala. Puntahan natin etong matindi. Merong binanggit ang ombudsman, mga kababayan, patungkol sa nilalaman ng cellphone netong sino? Si Cabral na namayapa na dahil sa pagtalon dun sa bangin. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!